Dear Charo, gusto ko lang ibahagi ang aking karanasan bilang isang ina. Masaya ako dahil ginuyayaan ako ng 5 anak. Ang buong akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Ngunit hindi pala. Dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Ang malaman nila na sila ay ampun na. Oh, anak, nandiyan na pala kayo. Ma, totoo ba? Ang alin? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Ma, sabihin mo nga sa amin yung totoo. Tunay mo ba kaming anak? Ampon mo ba kami? Bakit mo naman nasabi ang ganyang bagay? Ma, sagutin mo yung tanong namin. Ampun pa kami? Ha? Ampun pa kami? Oo! Oo! Ampun ko kayo! Hindi kayo tunay na magkakapatid. Iba yung mga tatay ninyo, ang magulang niyo, pero dalawa lang kayo ni Bea tsaka ni Janice ang magkapatid. Maluloko ka! Sinungaling! Patawarin niyo ako. Mga anak. Alis na kami. Saan kayo pupunta, mga anak? Iwan ka na namin. Huwag niyo ako iwan. Parang awa niyo na. Bakit kayo ganyan? Bakit nyo nagawa kay mama yun? Ate, nagsinungaling siya. Niloko niya kami. Tayo. Hindi niyo ba alam na utang na loob natin kung bakit tayo nabubuhay ngayon? Ma! Mga anak! Ma, bitalis ko na kayo. Buti sinabi na sa amin ni ate ang lahat. Siya nagbigay linaw sa mga katanungan namin. Ayaw ka namin maging malungkot dahil mahal na mahal ka namin. Mga anak, tandaan niyo. Kahit hindi man kayo galing sa akin sinapupunan, tinuring ko kayong tunay na anak. Kaya patawarin niyo ako kung ano man yung nagawa ko talaga sa inyo. Maraming mahal na mahal ko din kayo. Charo, higit akong nagpapasalamat dahil sila ay bumalik sa aking tahanan. Sa ngayon ay masaya kami sa piling ng bawat isa. Naniniwala ako na anumang pagsubok ang dumating, alam kong ito ay aking malalampasan dahil kasama ko ang aking mga anak. Muli, Charo, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Jenny. Mga kapamilya, muli niyo na namang natunghayan ang isang kwentong tunay na nagpaantig at nagpabago sa ating buhay. Naway naging gabay ito at nagbigay inspirasyon sa atin upang sabihin natin na habang buhay, may pag-asa.